Samantala, ilang araw na lang at eleksyon na. Kaya naman ating makakausap sa linya ng telepono si PNP spokesperson General Generoso Serbo para pag-usapan ng kanilang paghahanda. Good morning, General. Yes, Pia. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Sir, kamusta? Ano na ang mga paghahanda ng Philippine National Police ngayon dahil eleksyon na? Well, tuloy-tuloy yung ginagawa nating kampanya, no? Lalong-lalo na laban doon sa mga critical factors na pwede maka-apekto sa eleksyon. At ito yung loose firearms, kasama rin armed groups, criminal elements, pati na rin yung threat groups tulad ng New People's Army, for example. At yun nga, ilang araw na lang, Mayo 13 na, meron kaming inilolaunch ngayon na Oplan 2 weeks. At ito, ang layunin natin dito ay talagang ganap na matiyak yung kaligtasan natin pagdating po ng May 13. Kasama po dito yung plano ng PNP na actually ginagawa na mag-generate ng 30,000 na policemen more na ipipildin natin sa ground. Ibig sabihin in addition to the policemen na nakadeploy na sa ngayon, dadagdagan pa natin ng additional 30,000. Marahil ang tanong dito kung saan kukuhanin. Manggagaling po ito sa mga pulis natin na nagtitraining at mga policemen natin na naka-assign sa mga opisina. Temporarily, kukunin muna natin sila. Idadagdag doon sa mga pulis na nakadeploy na sa kalsada. Nang sa ganun talagang tiyak tayo na magiging patas at ligtas ang ating eleksyon sa Mayo 13. Okay. General, mas maraming kapulisan ang ide-deploy natin doon sa mga areas of immediate concern. Tama po ba? At tama ka doon, Tia. At katunayan, yun talagang dahilan kung bakit in-identify natin itong mga areas of concern na ito. Kasi based on studies namin and assessment, ito yung malamang pwedeng panggalingan ng tinatawag nating election-related violent incidents. And because of that, kasama yan sa planning namin. Bibigyan natin ng priority ito when it comes to deployment of forces, when it comes to distribution of resources. Pero hindi naman ibig sabihin ito pababayaan natin yung mga ibang areas. Tututukan pa rin natin yon nang sa ganun talagang nationwide magiging ligtas tayong lahat. Sir, pagdating po dun sa mga polling present dito sa Metro Manila, saan po tayo magpo-focus? For sure dito sa Quezon City. Lahat naman, dito naman sa, yes, lahat yan tututukan natin. Talking of Metro Manila naman more or less ang Metro Manila based on statistics naman, based on historical records natin, tahimik naman dito when it comes to election-related violent incidents. Ibig sabihin medyo maingay lang because of the public debates at saka yung kampanya. Pero when it comes to acts of violence, meron man pero bihirang-bihira. Kung ikukumpara natin sa ibang areas, konti naman. Pero ganun pa man, tututukan din natin ito at titiyakin ng pamuluan ng PNP na mababantayan at least lahat ng mga polling centers natin pagdating po ng May 13. Yes, General, for sure wala naman tayong nire-receive na any threat ngayon. So, sa ngayon, wala namang nating specific. Pero continuing yung monitoring natin, given the previous incidents involving the New People's Army, for one, ay because of this, talaga namang nagpapaiktin din tayo ng ating intelligence monitoring at nang sa ganun, hindi nila maisagawa yung mga ginagawa nilang plano. And yun nga po, sa ngayon, Pia, wala tayong namomonitor. okay, sir, pag-usapan naman natin yung pagtakas ni Colonel Mancao. Kamusta na po yung coordination ng PNP sa NBI? We are closely coordinating with the new National Bureau of Investigation. At yun, isa naman ang layunin ng dalawang ahensya, both NBI and the Philippine National Police. Of course, gusto nating maiharap si Cesar Mancao sa hustisya. And makikipag-coordinate kami sa kanila at patuloy na nakikipagtulungan. Dito sa PNP, meron tayong CI na kasama naman niya sa kanilang mandato na yun nga po, to look for and to account or to bring before the bar of justice itong mga tinatawag natin mga fugitives. So, pagtutulungan po natin lahat yan. Okay, General, nagsagawa tayo
kayo ng PNP po ba ang nagsagawa ng track team laban kay Colonel Mancao? Yes, meron tayong mga tracker teams dito sa CIDG tulad ng sinabi ko kanina. Base na rin nga sa kanilang regular na mandate to arrest yung mga tinatawag nating wanted. Kaya meron po silang mga ganyan, mga tracker teams. At sa ngayon, meron tayong ganyang grupo na tumutugis talaga specifically kay Cesar Mancao. Okay, General, pinag-aaralan din po ba natin yung statement ni Colonel Mancao na may nagtatangka sa kanyang buhay nung plano siyang ilipat sa city jail? Na-imbestigahan na po ba natin ito, General? Sa ngayon, tinitignan pa rin natin, ganap natin maiimbestigahan itong mga sinasabi niya sana kung siya susuko o siya malalagay sa kustodiya ng pamahalaan. Pero ganun pa man, ina-assure naman ng unang-una ni Secretary Mar Rojas at ng PNP, DILG PNP family, binagbibigay naman ng assurance sa kanya na siya ay magbibigyan ng proteksyon o siya ay mababantayan. Pero yun nga, ang importante rito ay siya ay sumuko o kaya dapat siya ay malagay sa kustodiya ng pamahalaan, hindi yung siya ay nagtatago at patuloy na umiiwas dito sa amin. At sa kanyang pagkakataon, mas hindi ligtas ang kanyang buhay. Okay, General, pero as of this time, meron na rin tayong lead kung saan natin makikita si Colonel Mancao. I'm sure ang ating mga mahabol sa kanya, mga tumutugis, I'm sure pinag-aaralan lahat yan at may mga leads din na mga sinusundan. At pag dumating yung punto na maging talagang positibo, 100% accurate yung mga leads na nakukuha nila, I'm sure makukuha po natin itong si Cesar Mancao. Okay, General, last na lang po pang mensahe nyo sa ating publiko ngayong nalalapit na ang eleksyon. Ang mensahe po natin sa ating mga kababayan ay umasa po kayo na ang Philippine National Police under the leadership ni General Purisima, 148,000 strong po. Talagang ay ma-maximize natin ang ating deployment. Nang sa ganun matiyak po natin na meron tayong safe 2013, meaning secure and fair elections for May 13, 2013. Okay, maraming salamat po, General, and have a good Monday. Yes, Pia, magandang umaga at have a good Monday too. Okay, at yan nga po si PNP spokesperson General Generoso Serbo.